Ngayon ay parang hangin na lang na naligaw. May unipormeng naging dahilan ng galit ng salita ng di napag-isipan. Sa bawat live na puno ng init, may sugat na di na maibabalik. At ang mga nanood lang noon, di alam kung saan pupulutin ang kahapon. Oh, yun na, wala nang normal mangusin content. Mga pangako'y nawala sa hangin bigla. Oh, yun na, parang kwentong naputol sa gitna. May lungkot na iniwan sa masa. Oh, yun na, wala nang ingay na kilala. Tahimik na ang entablado ng drama. Sa dulo pala ng lahat ng sigawan, may katotohanang di matatakasan. Mga salitang binitawan noon, parang bato na bumalik sa kahon. Mga kaaway na pinagawa na lang, ngayon ay multo na ng nakaraan. Sa social media na parang entablado, lahat ng galit ay lumaking totoo. Pero ang mundo ay di laro lang, may hangganan ng bawat laban. Tahimik na ang screen, dahil wala nang norman mangusin. Oh, yun na, wala nang norman mangusin content. Parang ilaw na kusang namatay. Oh, yun na, sa dilim mo makikita kung sino ang tunay na nagmamahal. Oh, yun na, sa likod ng pangalan, may taong napagod din sa laban. Sa dulo pala ng bawat kwento, may wakas kahit ayaw mo. Hindi lahat ng sigaw ay panalo, hindi lahat ng tapang ay totoo. Kapag mundo'y bumalik sa tahimik, doon mo maririnig ang sarili. Oh, yun na, wala nang norman mangusin content. Alaala na lang sa timeline mo. Oh, yun na, wala na norman mangusin content. Alaala na lang sa timeline mo. Oh, yun na, parang bagyong lumipas, may bakas pero wala nang unos. Oh, yun na, kung may aral mang dala, yan ay huwag kalimutan sana. Ang respeto'y di dapat nawawala, kahit sino ka pa sa mata ng madla. Nawala. Tahimik na ang screen, dahil wala nang norman mangusin. Tawagan din po ako sa isang napaka-importanting tao, kay Senator Manny Pacquiao. Senator Manny, nandito po kami ngayon sa CIDG. Si Norman Mangusin po ay nasa CIDG. Naghahanap po ng dalang. Kailangan po yata ng pagkain galing po sa inyo. Senator Manny, yung pong pinto ng CIDG ay bukas po para sa inyo. Kung pupunta po kayo, text nyo lang po ako. Sasamahan ko po kayo para magbigay ng pagkain kay Norman Mangusin. Nawagan din po ako sa isang napaka-importanting tao, kay Senator Manny Pacquiao. Senator Manny, nandito po kami ngayon sa CIDG. Si Norman Mangusin po ay nasa CIDG. Naghahanap po ng dalang. Kailangan po yata ng pagkain galing po sa inyo. Senator Manny, yung pong pinto ng CIDG ay bukas po para sa inyo. Kung pupunta po kayo, text nyo lang po ako. Sasamahan ko po kayo para magbigay ng pagkain kay Norman Mangusin. All right, mga ka-plastic. And this is me again, Pixu. Right back at it again with another Norman Mangusing content. At isang dekalibre at gatas na gatas
hanggang sa dugo na ang lumabas ang ating tatalakayin ngayong araw na ito o gabi sa inyong lugar. At ang tatalakayin po natin mga kaplastik ay tungkol dito sa mga pinopost na naman ni Norman Mangusin mga kaplastik, na kung saan ay may mga pasaring na naman siya na ginagawa sa kanyang social media accounts. Baga, ang pinupuntirya naman niya dito, kung natatandaan nyo sa recent kanyang public apology sa kanyang YouTube channel, ay ang mga binanggit lang niya na humihingi siya ng dispensa mga kaplastik ay ang NAPOLCOM o yung mga kapulisan na naagrabyado niya ng mga nakaraang araw mga kaplastik. Never from 1 minute to 6 minute video ay wala po siyang nabanggit ni isang word about dun sa kanyang rival na si Makagago mga kaplastik. So meaning wala po siyang nabanggit na kahit isa sa mga word na humingi siya ng tawad kay Makagago WhatsApp man. So nangangahulugan lang neto mga kaplastik na hindi pa tapos ang kanilang retaliation. Baga, nagsisimula pa lamang ito mga kaplastik. Siguro kapag na-resolve na niya ang mga kaso niya sa the unjust vexation case at yung mga darating pang sampang kaso against kay Norman Mangusin, at pag na-resolve niya ito, baka may possibility na hindi natin alam kung ano ang kanyang rebat o buwelta ni Norman Mangusin para kay Makagago WhatsApp man. Bagamat tahimik lang itong si Norman Mangusin sa mga oras na ito, pero may mga pasaring naman siya sa kanyang Facebook account. So, magtungo tayo sa Facebook account niya. Wait. Wala na po. Ito yung mga isa sa mga pinost ni Norman Mangusin na shared post niya sa mismong Facebook account niya. Pero magpahanggang ngayon mga kaplastik, di ba pinag-usapan na nila na iti-take down ng kanyang YouTube channel at ang kanyang Facebook account. Pero magpahanggang ngayon, it seems na wala naman pong action about dito. Di ba sinabi ko na ito sa mga recent content ko? Kung gusto ninyong matigil o hindi na ma-mitigate na mga posted ni Norman Mangusin, di ba ang una kong sinabi is dapat makulong muna ito si Norman. Ngayon nung makukulong na si Norman Mangusin mga kaplastik, ay dapat naman ang kasunod nito ay pati yung mga social media accounts niya like YouTube and Facebook ay ma-take down na immediately. Pero magpahanggang ngayon ay active pa rin ang kanyang account. At sa gayon ay gumagawa na rin ng action itong si Edmundo Saranyas, also known as Casper Anyaras, na gumagawa na rin siya ng way na nagko-content na rin siya sa Facebook account niya. Sabi nga ng mga ibang mga kahombre ni Makagago, para hindi na kumalat o mag-spread o magkaroon pa ng malaking engagement ang Facebook account ni Casper, ay wag ninyong panoorin. Pero hindi mapipigilan yan mga kaplastik kasi since nag-trending ang kanyang account, nag-trending si Norman, madadamay yon yung kay Casper kasi ang mga tao mahilig sa intriga yan, mahilig sa mga marites yan. Siyempre, hindi sila manonood sa mga re-uploader lamang. Mas gusto nilang panoorin yung original creator nito.
Para na sa gayon, ma-authenticate siguro ng mga netizens na galing talaga kay Casper yung video at hindi po pawang imbento lamang. Kaya siguro tumataas ang engagement ni Casper. Kung napapansin nyo, lumalaki yung mga followers niya. Nagiging 5-digit na ngayon ng kanyang followers. At the same time, nagiging 4-digit to 5-digit ang kanyang views sa kanyang reels. Ito ay isang senyales na just in case na ma-delete yung YouTube channel ni Pelem o ni Kulaong at yung kanyang Facebook account, at meron naman siyang backup, which is yung account ni Casper, di ba? So wala, hindi talaga kumbaga sa masamang damo, ilang beses mo man tabasin ang kanilang mga dahon, ay patuloy at patuloy itong yayabong, mga ka-plastic. So ito yung isa sa mga shared post ni Mang Usin. Pakinggan natin to at mag-react din tayo dito accordingly. Yung aasahan sa Philippine mainstream media. Mainit pong pinag-usapan ito, yung mainstream media, agaya po ng ating sinasabi, tahimik, nakakabingi ang pagiging bulag, pipi at bingi at manhid ng karamihan sa ating inaasahang mainstream media. Pakita ko lang ho ito. Buti pa ho sa international news lumalabas. Sa Gulf News, ayan po yung naging headline ng Gulf News. Paki-screenshot niyo po. Buti na lang din po, meron Chinese newspaper. Inilalabas din po yan. Ito po nag-circulate dyan po sa mga kaibigan nating Chinoy sa Binondo. Pero ang mainstream media, bulag, pipi, bingi at manhid. Wala na po tayong aasahan sa Philippine mainstream media. Busal po ang bibig nila. Tinakpan po rin siguro, baka ng mali-maliit ang pera. Napakatahimik po nila, ilan, mabibilang mo at hindi binigyan ng ganong prominence. Mantakin mo, mga kababayan, yung taong may warrant of arrest sa kasong unjust vexation. Unjust vexation. Sa Tagalog po, ibig sabihin, napikon ka lang doon sa taong yun. Sinerva ng warrant of arrest, full coverage ang mainstream media. Hindi ba ho't linuloko kayo araw-araw? Tama nga naman. Ito yung isa sa mga pinost ni Kulaong. Pero hindi nangangahulugan na sumasang-ayon na ako kay Kulaong. Sumasang-ayon ako sa opinion ni Attorney Vic Rodriguez. Na ang nangyayari kasi, ginamit ng mga media network o mainstream media network itong content ni Makagago para mapagtakpan ang mga kabahuan ng gobyerno. Diba? Kaya maraming nagpapasalamat na mainstream media kay Makagago eh. At the same time, paulit-ulit kong sinasabi to eh. Parang ganun yung nangyari. Parang iyon ang naging panakip butas sa mga problema na pilit pinagtatakpan di umano ng mga media network. Same thing kay Sir Attorney Vic Rodriguez na parang naging pagulo di umano yung unjust vexation case ni Norman Mangusin na dapat talakayin yung mas mahalagang usapin tungkol sa pagnanakaw ng bilyong-bilyong salapi sa ating bansa. Pero kung i-scale, kung may kukumpara mo ang mga nagawa ni Norman Mangusin na pandarambong, pagnanakaw ng pera sa mga OFW, parang hindi sila nagkakaiba ng tunay na Marcos, mga ka-plastic. Biruin mo, ginagamit ni Norman Mangusin ang apelyido nila. Ganun din kung paano niya ginagawa sa mga OFW yon. Walang pinagkaiba, pero kung mapapansin nyo, mas malaki pa yung nakulimbat ng isa. Diba, mga ka-plastic? Na dapat iniimbestigahan ng mga media yan. May paisa-isa silang mga investigasyon pero hindi gaano siniseryoso ng media. Kasi nga,
ang media at ang gobyerno magkaakibat yan. Mga kunwari lang yan kontra sa administrasyon. Pakunwari lang yung mga news anchor, pakunwari lang yung mga news reporters, mga journalista, nagalit sila sa gobyerno. Pero nung pinag-usapan na at may naglantad na ng mga ebidensya tungkol doon, ay hindi nila kinovered sa buong Pilipinas. Samantalang pinakita ni Atty. Vic Rodriguez maging sa China ay pinag-usapan yung ganitong klaseng korupsyon na ikinapsyon pa ang larawan ni Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Kung makikita nyo, ito ulitin natin ha. Wala na po tayong aasahan sa Philippine mainstream media. Mainit pong pinag-usapan ito, yung mainstream media, agaya po ng ating sinasabi, tahimik, nakakabingi ang pagiging bulag, pipi at bingi at manhid ng karamihan sa ating inaasahang mainstream media. Pakita ko lang ho ito. Buti pa ho sa international news lumalabas. Sa Gulf News, ayan po yung naging headline. O, kita mo? Sa Gulf News, si Bongbong Marcos ang headline. Mabuti pa ang ibang bansa. Mas pinapahalaga ng concern ng mga bawat Pilipino. Ng mga ordinaryong Pilipino. 'Di ba? Na ilantad yung mga katarantaduhan ng isang Marcos. Pero ang binabalita dito sa Pilipinas, yung peking Marcos. 'Di ba? Yun ang nakakalungkot. Buti pa ang international media, ang mga kino-cover nilang mga kaso, ang mga kino-cover nilang ibalita, yung mas makabuluhan na pag-uusapan, hindi yung away ng mga social media influencers. Na kung tutusin, pwede naman nilang pag-usapan yan sa kanila lang, sa presinto, sa kanilang opisina. Pero bakit yun ang mas pinadlantad? Diba? Ang dami kasing netizens eh. Marami rin nakapansin na mas pinahalagaan pa ang issue ni Makagago kaysa sa issue ng pangbuong Pilipinas na problema. Parang kumbaga yan eh. Halimbawa na lang sa trabaho. Yung malakas dun sa supervisor, nagkaroon ng pagkakamali. Pero hindi niya sinita. Hindi niya sinabon. At hindi niya pinagalitan. Pero yung hindi niya ka-close na empleyado, kung pagalitan niya, halos buong pagkatao niya ang pinatay niya. Kulang na lang, ubaran niya eh. Ubaran niya yung buong katawan eh. Tapos ipahiya sa mga customer eh. 'Di ba? Ganun ang ugali ng mga Pilipino, mga kaplastik. Yung mga mas pag-uusapan nila yung maliliit na bagay kaysa sa pangkalahatan o pang buong Pilipinas na problema. Ayaw iparating ng mga media network ang totoong nangyayari sa loob ng gobyerno. Kasi nga, gaya nga na sinabi ng ibang tao, ayon sa kanilang mga salita, hearsay, ay tumatanggap daw ng pera. Diba? At ito pa, bibigyan ko kayo ng isang halimbawa na mas pinapahalagaan pang protektahan ng mga kriminal kaysa sa taong ipinaglalaban ang kanyang sarili o protektahan ang kanyang sarili na mapatay siya ng kriminal na yon. So ito, panoorin natin. Truck driver na nanlaban sa holdupper, posibleng kasuhan ng frustrated homicide. Ang report mula kay Monique Tugade. Doon pa lang sa headline na yun, mga kaplastik, nakakatawa na, no? Kakasuhan yung taong nag-self-defense. Pero mo, hinold up ka na nga. Ikaw pa ang nakulong.
Piliin mo ang Pilipinas, mga kaplastik. Ang galing, no? Ibang klase na ngayon ng mga otoridad. Pinoprotektahan ng mga kriminal. Sa bagay, dun sa kanilang nabanggit na slogan na to serve and protect, wala namang sinabi dun kung to serve and protect the civilian o innocent people eh. Wala namang sinabing ganun sa slogan eh. Diba? Pwede rin i-apply yung to serve and protect the criminals. Diba? Diba? O diba, mababasa mo yun sa mga kanilang mga slogan. To serve and protect. All caps. Tapos naka-bold pa yung mga fonts na color blue. Diba? Tapos babasahin mo, to serve and protect. For whom? Kanino? Diba? Para ba sa mga sibilyang inosente? O para ba sa mga kriminal? Kawawa ang Pilipinas. Piliin natin ang Pilipinas. Napakaganda dito mamuhay. Sobrang gulo. Holdupper, posibleng kasuhan ng frustrated homicide. Ang report mula kay Monique Tugade. DWIZ Network News. Nasa kustodiya na ng pulisya ang isang truck driver matapos manlaban sa holdupper sa Binondo, Maynila nitong Miyerkules, Pebrero 25. Ayon sa ulat, tinangkang holdupin ng driver ng lalaking armado ng Galing. patalim, kaya kinuha ng driver ang bolo sa loob ng truck at tinaga ang holdupper. Nagtamo ng sugat sa ulo at braso ang holdupper at agad na dinala sa ospital habang nagbabantay ang pulisya para sa kanyang pag-aresto pagkatapos ng discharge. Kusa namang sumuko ang driver sa otoridad at ipinaliwanag niyang ginawa lamang niya ito para sa self-defense. Bagamat ito ang kanyang dahilan, posible pa ring maharap ang truck driver sa reklamong frustrated homicide. Samantala, haharap sa robbery charge ang holdupper paglabas sa ospital. Para sa DWIZ Network News, Monique Tugade, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kaya nananawagan ako sa mga sibilyan o sa mga taong ma-hold up. Huwag na kayong lumaban. Hayaan mo na lang na na tadtarin ka na lang ng saksak ng holdupper. Kasi wala rin naman eh. Lumabang ka man o hindi, mali ka pa rin. Pag nag-self, di ba may mga ang dami-daming mga tutorial sa internet, no? Na kapag ikaw ay tinangkaan ng mga holdupper o mga taong papatay sa'yo, may mga tutorial pa yan, may paganon-ganon pa, may patulak-tulak, may palipilipit-pilipit pa. Surat. Tapos ganon mangyayari. Kakasuhan ka. Paano ko nasabing pwede kong mayambing doon sa pangyayari na yon? Simple lang mga kaplastik, paano ko iahambing? Mas pinapahalaga ng mga kriminal kaysa sa mga inosenteng tao. Pwedeng, let's say, oo, may ginawa si FLM ng mga katarantaduhan. Nasaan yung mga OFW na magpapatotoo nito? Bakit yung ibang mga vlogger na naagrabyado ni Colaong hindi nagsasampa ng kaso? Diba? Tanungin ko kayo mga manonood ko dito sa aking YouTube channel. Kung ayaw nyong pakinggan yung aking opinion, pwede nyong i-unsub yung aking channel. Pwede rin naman kayong mag-skip ng video kasi ang pinupunto ko dito, kung marami talagang naagrabyado itong si Colaong, bakit si Makagago lang ang nagtsatsaga na magsampa ng kaso? Ngayon, meron nang nagsampa ng kaso, si Manny Pacquiao, sabi nila sa balita. Si Asik Lacalilaw na nagsampa na rin ng kaso. Tapos, ngayon, dares, yun lang, yun pa lang sa ngayon lang na aking nalalaman na magsasampa lang ng kaso sa kanya. Hindi pa sure yung tungkol dun sa usurpation of authority, yung pagsuot ng uniforme ng PNP.
Wala pa po atang official na sampa ng kaso yun. Diba? Yun pa lang. As of now. Pero yung 14 vloggers at ang iba pang mga naagrabyado ni Colaong, bakit hindi nagsasampa? O tapos yung mga OFW na sinabi na naagrabyado, bakit walang transparency? Bakit walang nagpapakita ng mga screenshots? Bakit walang nagpapakita ng mga bagay-bagay na ebidensya o resibo na nagpapatunay na talagang si Colaong o yung isa sa mga miyembro ng FFCI ay nabudol ni Norman, nabudol ng mga OFW? Ba't walang ganun? O bakit may nakikita tayo sa gobyerno, napakarami ng resibo pero hindi pinapaniwalaan ng ibang tao o ng media? Di ba? Parang ganun din kasi yung sistema ng nangyayari na dito sa Pilipinas eh. Tulad nitong taong na hold up, tatangkain siyang patayin. Tapos, nung nag-self-defense siya, napatay niya yung hold upper, siya pa nakulong. Di ba ang pangit sa pandinig ng Pilipino na ikaw na nga yung naagrabyado, ikaw pa makukulong? So, basahin natin yung comment kung ano yung reaksyon niyan. Kawawa naman yung hold upper. Kawawa naman yung hold upper. Ito yung most top comment of the year. Ayan, sabi ni Chris Di Mawala, I love Pilipinas. Diba? Justice for holdupper, mga kaplastik. Hindi tuloy nakapaghanap buhay yung holdupper kasi talagang manghold up pa naman sana yung holdupper. Kawawa naman, walang hanap buhay yung holdupper. Bakit ko to inilapit sa konteksto ni Norman Mangusin at sa mga 1818 Marines? Bakit nga ba? Yun nga, gaya nga na sinabi ko, mas maraming proof of evidence ang pinapakita ng laban ni Bongbong Marcos o ni Zaldico o ni Romualdez. Sandamakmak na resibo, screenshot at kung ano-ano pa. Samantala, yung iba sa sitwasyon ni Colaong, ang mga ipinakita lang naman na sa mga criminal elements ni Colaong ay ang mga videos na kung saan ay pinagmumura sila Corina Sanchez, sila Manny Pacquiao, Mami Dionisia, si General Maralag, pinagmumura din niya, mga pamilya ni Makagago. Pero yung resibo na pinaka-importante na dapat makita ng tao, yung mga ebidensya ng OFW na magko-complain kung meron man. 'Di ba? Kailan ba nabudol o nambudol si Norman? Bago magpandemya. Pero bakit hanggang ngayon may mga OFW walang naglalakas na maglabas ng mga ebidensya? Hindi dahil sa malayo yung Pilipinas doon sa tinatrabahoan nila sa ibang bansa. Hindi dahil ganun eh. Kung talagang naagrabyado kayo, magagawan nyo ng paraan yan na makreklamo kayo. May mga kamag-anak naman kayo dito sa Pilipinas na pwede nyong asahan sa mga ganitong kaso.
Diba? Pero as of now, wala pa ring OFW na nabiktima ni Kulaong na nagreklamo. Yun yung ibig kong sabihin, mga kaplastik. So magtungo naman tayo sa isa pang post ni Norman Mangusin sa kanyang Facebook page. Ito naman yun. Pakinggan naman natin to. Hi guys. Ayan. Naglabas kasi itong Facebook page ni Maronduki Online TV. Nag-live stream ito. Hindi ko alam kung sino ito. Pero kababayan to ni Alex Pabella eh. Taga Marinduque rin tong ano na to eh, Facebook pager na to eh. Tingnan natin kung ano sasabihin nito. Hi guys. Morning. Morning. Oh, okay. Huwag kayong magpauto dyan sa sulsul ni Makagago. Nananawagan tayo kay Senator Manny Pacquiao. Huwag kayong magpauto dyan kay Makagago. Yan ang sisira sa inyong pangalan, Senator Manny Pacquiao. At Ano? ito naman, Paano? Napolcon Commissioner Kalinisan. Napakaganda pa naman ang apelyido mo, Kalinisan. Ay dapat ang iyong pamamahala ay malinis din. Ano naman yun? Dapat malinis din ang iyong pamamahala. Dapat ay patas ang batas, Commissioner Kalinisan. Huwag kayong makisakay dyan kay vlogger na si Makagago. Parang lumalabas tuloy, Commissioner Kalinisan, pinapanigan nyo yung vlogger na si Makagago. Pinapanigan mo ba talaga? O sumasakay ka sa kasikat? Parang tanga to mag-opinion, no? Hindi sa pinapanigan, nag-complain lang si Makagago. Directly sa Napolcom. Siyempre, meron bang complainant na hindi papakinggan ni Napolcom? Siyempre, susundin niya yan. Napaka-bullshit. Ng mga vlogger na yan. Kaya nga, binabanatan ka rin ni Senator Rafi Tulfo Na ano? dahil yung mga pinagkagagawa mo ay hindi na patas. Dapat hindi mo hinarap yan, hindi ka nagpa-press-pons at hinarap mo yan si Francis Leo Marcos. Paputsada nitong bulbul na to. Mali yung mga ginawa ho ni Commissioner Kalinisan na nagpa-press-con pa. Nagpa-press-con pa itong si Napolcon Commissioner Kalinisan para lamang sa isang kasong unjust vexation. Sinasabi naman ho nung iba, kaya daw ho nagpa-press-con para daw lumantad kung sino-sino pa yung gusto magreklamo kay Leo Marcos. Diba? Hindi naman ho korte ang Napolcom. Korte ho ang magpapatunay kung talaga may pagkakasala ho ang isang tao. Hindi ho Napolcom. Sa korte din naman ho ang punta niyan eh. Korte pa rin ho ang manghuhusga. Korte ang magsusuri. Diba? Dito si Napolcom Commissioner Kalinisan. May plano yatang dagdagan pa yung kaso ni Francis Leo Marcos. Dahil daw yung sinasabi ng baril o personal firearms ni Leo Marcos ay pasuna yung kanyang lisensya ng baril. No? Di yun ay tinatawag na lost firearms. Malay nyo, hindi lang na-airing nyo yun. Diba? Pati ho yun Todo palinis na itong gagon to. Commissioner Kalinisan. Todo depensa. Ang dami-dami naman ng mga
firearm license na expired na. Pinapadalan lang ho ng memo, binibigyan ho ng paligid na makapag-renew na ng mga lisensya. Sige, sabihin mo pa. Puro ka, kwato chan. Ito kay Napol Commissioner Kalinisan. Sinasakyan niya ho yung kasikatan. Sumainit na usapin ngayon dito sa mga vlogger na ito. Yung pasaway na vlogger na yan, sino makagago? Naging pasaway pa. Yung respeto sa loob ng presko na yan. Yung mag-asawa na yan. Kalahin nyo, pinasiyo pa ng misis niya, si Francis Leo Marcos. Ayan ho ba yung ugali? Ugali ho ba yan yung magandang asal ng vlogger na yung mag-asawang makagago? Sige, ano mo pa? Dami mong pangalam. Sipin nyo ho, yung mga abogado ho, ay nagpapaliwanag na yung ginawang press con na ginawa nitong si Napol Commissioner Kalinisan ay hindi ho tama. Meron ho tayong due process na tinatawag. Due Hindi process. naman ho terorista o big time syndicate o Ikaw na nagsabi big time syndicate. FFCI, anong klaseng tawag mo doon? Anong tawag mo sa FFCI? Sir, hindi ba syndicate yun? Big time syndicate yun. Milyon-milyon ang nanakaw nila before. Kawawa sa'yo. Ang pinupunto lang naman ni Rapi Tulfo doon, yung pagiging VIP treatment ng isang vlogger na kung bakit kailangan pang i-cover ng media. Hindi naman kaso yung sinasabi niya na kailangan maging ganito yung bakit kailangan mong depensahan si Norman Mangusin in the way na kasuhan naman siya. Ang mali lang doon isinapubliko lang talaga si Norman without proven na guilty kasi nasa presumpting of innocence nga naman. Sasabihin mo, wala siyang big time syndicate. May big time syndicate naman siya FFCI. Yun nga lang, yung mga member ng FFCI noon, pati yung mga iba pang mga vlogger niya, nagsiiwas na, biglang naging naging turn into the bida na. Sila na yung naglabas, nilaglag nila si Norman. Kaya absuelto na sila sa kaso. Kaya nga hindi nga nila magawang magdemanda kasi nga kapag nagdemanda yung mga yan, mahalungkat ng investigasyon yan ng PNP. So bakit ka magko-complain na ikaw ay dating kasama ni Culao? Sa nangangahulugan, aminado na nga si Mayamatan at sinabi niya yan sa mga 14 vloggers at sa iba pang mga naging katulong ni Norman na nakinabang din naman sila. Diba? Naging nakinabang sila. Ito, yung pinagsasabi nito. Hindi ko alam kung ano yung mga pinaglalaban nito. Yung pinaglalaban niya yung tungkol kay makagago daw. meron ho tayong due process na tinatawag. Wow. Ay hindi naman ho Due process. terorista o big time syndicate o kriminal talaga itong si Francis Leo Marcos. Ay, nako. O di ho ba? O ngayon, ito hong update ngayon kay Leo Marcos. Si Leo Marcos ay yan ho ay makakalabas na. Dahil inayos na po ng kanyang abogado yung piyansa niyan. At Pagsamantala. nandyan nga siya sa Parañaque Bureau of Jail Management, Philology ng Parañaque. Pinilipat siya doon. O bukas baka hindi ka na naman umattend, Norman ha. Meron pa kayong parang meeting o something hearing. Kalimutan ko lang yung tawag sa hearing na yon.
Huwag mong kakalimutan, Norman, dahil kapag hindi ka umattend, sigurado makukulong ka na. Lalo na yan, nasa Laguna ka ngayon. Hindi ko alam mong meron kang hearing kinabukasan, pumunta ka ng Binyan, Laguna ngayon. Doon ka di ko alam kung nagtago o nagpahinga. Hindi ka na kasi tinatanggap sa Sheraton. Kasi nga di ba nag-trending ka doon? Kasi kahihiyan ng Sheraton Hotel yun eh. Doon ka mismo inaresto. Nasisira ang reputasyon ng Sheraton Hotel dahil sa'yo. Iisipin ng mga elite na tao na nagpupunta dyan, ay putya, may isang kriminal dito na naaresto. Dito sa lugar na ito. Nakakatakot pala dito pumunta sa restaurant na to o manirahan dito sa hotel ng Sheraton. Kasi meron dito palang naninirahang convicted. Diba? Yun kasi yung magiging cause and effect ng isang bagay. Once na mayroon, halimbawa, mayroong naaresto sa lugar na yun, ano na lang iisipin ng mga residente na nakatira doon o residente na pumunta ron? Ay, delikado pala dito sa Sheraton. Meron palang nagaganap na krimen dito. Diba? Ayoko nang ipagpatuloy yung video na to. Magtungo naman tayo sa isa pang post o shared post ni Norman. Panoorin natin. Kailangan po yata ng pagkain galing po sa inyo. Senator Manny, yung pong pinto ng CIDG ay bukas po para sa inyo. Kung pupunta po kayo, text nyo lang po ako. Sasamahan ko po kayo para kailangan po yata ng pagkain galing po sa inyo. May Senator inabot Manny, daw eh. Yung pong pinto ng CIDG ay bukas po. Tapos sabay kabig ng braso yung isang hepe. O si aywan ko anong... Ayun. Sabi dito, may inabot daw na pera. O ngayon, pakipaliwanag ito, makagago. Meron ka na namang meron ka na namang nai-issue. Kung saan ay parang may inabot sa'yo o may inabot ka sa isang opisyal ng taga Napolcom. Malamang sa malamang yung mga kumukontra dito sa panig ni Makagago kung mayroong magme-mention sa Napolcom, hindi siya pakikinggan yan. At marami rin nag-comment na bayaran daw yung Napolcom. Ulitin natin. Baka namalikmata lang daw yung mga bashers ni Makagago. Kailangan po yata ng pagkain galing po sa inyo. Senator Manny, May inabot sa ilalim daw. ng CIDG, Sabay kabig ng braso yung isa. pupunta po kayo, text nyo lang po ako. Sasamahan ko po kayo para Sas biglang kinabado sa muka. Kailangan po yata ng pagkain galing po sa inyo. Senator Manny, yung pong pinto ng CIDG ay bukas po para sa Tamang lagay daw, mga kaplastik. Text nyo lang po ako. Sasamahan ko po kayo para O bakit hindi nilalabas to ng close group ng Makagago WhatsApp man close group? Para magpaliwanag man lang yung moderator o yung admin nito. Kasi ito yung comment. Sabi ni Susan Rosales, mga bias daw. Hindi naman siguro to mga dami account ni Norman, mga kaplastik. Ayan o, sabi daw, point of view, nilibre lang ng friends na sila la. Ayan. Pikon talo kasi si MG kaya kinasuhan niya si FLM personal niya.
Hindi siguro nanonood tong si Barak Alaho Picom eh. Kung nanonood ka, naunang kumaso si Norman Mangusin, kaya syempre kakasuhan din ni Makagago. Diba? Counter affidavit yun ang tawag doon. Tuwan-tuwa yung pulis, walang kwentang batas, si Atong Ang tuloy hindi mahuli-huli. Bilyonaryo yun. Yan ang tunay na bilyonaryo, si Atong Ang. Diba? Siya ang tunay na bilyonaryo na nagtatago ngayon. Sabi ni John Perez Andrade, patay, alam na this. Malakas daw sa pulis, sabi ni Sammy. Siyempre, sa kampo ni Makagago, hindi nila ipoposto. Kung meron mamapatunayan na talaga may nangyaring suhulan, malaking problema nga to. Masakit nito, makarating pa sa Senado ito. Di ba galit ang at galit ang Senado sa mga korap? Kaya nga na lagi nahihiring ang Kongreso, di ba? Maaring madamay si Makagago if patunayan talagang may lagay. Hindi ko sinasabing naniniwala ako dito sa video na ito. Maaari rin kasing probably na totoo, may probably na hindi. Pero kasi sa reaction ng video na yun parang may inabot. Kailangan po yata ng Diba? pagkain galing po sa inyo. Senator Manny, yung pong pinto... Nagkabulungan, sabay kabig yung braso ng pulis Text na lang na po. para may kinapa. Diba? Kaya parang ang daming na-disappoint din kay Makagago. Kasi lahat naman tayo inahangad natin ang hustisya para sa mga nagrabyado ni Colaong. Pero unfortunately, ang nangyari, may lumalabas na video. Ganito na ba talaga dito sa Pilipinas? O isa pa. Tingnan natin dito. Baka mas malinis dito eh. Kailangan po yata ng pagkain galing po sa inyo. Senator Manny, yung pong pinto ng CIDG ay bukas po para sa inyo. Napatingin pa siya sa camera kahit si Makagago. Medyo kinabahan pa doon sa ginawa niya. Kailangan po yata ng... Patay tayo dyan kapag napatunayan. Nakakahiya ang pinaggagawa ng pulis. Ganun na lang talaga ang buhay. Kung totoo man, ganun talaga ang buhay. Pera-pera na lang. Huwag na kayo magtaka sa ating mga nakikita, ganyan po talaga ang kalakaran ngayon. Diba? Sulit. Paldo. Sabi nga ni Shaquille Francisco, sigurado biyak yan. Paghahatian pa yan. Kung ilan magtotropa yan mga yun. Bigyan mo lang ng etneb yan. Di tig 5 piso sila. Kitang-kita may inabot bukod sa tapik. Yung kasi ang impression ng tao, mga ka-plastic. Mayroon inabot. Huli pero di kulong. Di masyadong halata. Mga ungas laki siguro ng binayad ng mga to kaya nakakagigil. Moral, mayaman yung tao eh. Bayaran talaga yan. Bigyan nyo lang ng kahihiyan tong si Colaong. Parang ganun. Bigyan nyo na lang ng kahihiyan si Colaong sa harap ng media. Ako nang bahala sa inyo.
Ganun na kasi ang kalakaran ngayon. Kahit naman halimbawa, kahit sinong mayaman, handang ipagbili ang hustisya. Masunod ka lamang. Sige, pasulsul kayo kay MG mga sir. Ito lang ang masasabi ko. Huwag kayo pakampante. Baka pakanalang niya yan para makita o mahagilap niya kung sino-sino ang mga bayaran sa gobyerno. Actually, meron po siyang dating kasama na peking abogado. Na pilit ibinubungkal ng mga netizens na gustong malaman ng kanyang opinion about doon, pero matagal niyang sinambit yon bago niya ito sinabi. Wala siyang keyboard that time. December nangyari yon. Marami ang nagtaka, marami ang nambash, marami nagtanong at marami na disappoint din kay Boss MG na bakit hindi niya pinag-uusapan itong peking abogado. Hanggang sa umabot sa punto na humarap na itong si mentor niya. At siya yung nag-cover up sa mga kalat na iniwan ni Makagago. Sabi niya kasi, tutok lang tayo kay Norman. Focus lang tayo kay Norman. Pero nung nag-trending si Lakas Tama, nag-trending si Gioong, nag-trending mayroon pa siyang kinontent eh. Ang dami nag-trending na mga celebrities, sinide quest niya, kinontent niya. Pero yung mga taong bayan na gustong marinig yung opinion niya about do sa peking abogado, wala siyang sinabi nun hanggang sa umabot na yung panahon na ito. February, saka lang siya nagsalita. Na para bagang sinabi niya na hindi daw niya alam. Ang dinahilan na lang niya yung konteksto about dun sa binigay na 5,000 niya kay Ian. Pero hindi yon yung hinihinging opinion ng mga netizens sa kanya. Ang hinihingi na opinion sa kanya na kung bakit siya nagtiwala sa peking abogado. Paano niya nakilala yon? Kasi sa mga recent video, sabi daw ng isa na nagkita na sila personal. Nagkamustahan, nagkamayan, yun ang sabi. Kaya nga dinilit agad niya yung mga videos eh. Bigla siya nag-deactivate ng Facebook page niya. Pati yung YouTube channel niya, lahat ng mga kalat niya doon pinagdidelete niya. Diba? Ngayon, ang dinahilan na lang niya doon about sa 5,000 na ibinigay ni Makagago kay Ian. Pero hindi yun yung pinupunto ng tao kung bakit marami ang nagtaka sa kanya. Na kung bakit meron scammer siyang kasama. Diba? Palagay ko itong mga taong to hindi to dummy account ni Norman eh. Napakahirap naman sigurong gumawa ng dummy account mga ka-plastic. At baka sabihin na naman nila na mga international o mga Arabo yung mga commenters na to. Hindi oh. Mapapansin nyo, mga pangalan nila talagang Tagalog yan, native Pilipino yan. Ayan oh. Oh. Diba? Sabihin na natin itong mga nagko-comment na to, walang alam sa istorya ng retaliation between Norman tsaka ni Makagago. Pero ang pinupunto nila kasi dito, mas pinahalagaan pa ng Napolcom at ng PNP itong alitan nilang dalawa ni Norman Mangusin at Makagago. Samantalang may mga naglantad ng mga malalaking ebidensya about dun sa isang Marcos. So ibig sabihin lang nun, siya yung naging panakip butas
sa mga dapat ibalita ng media. Diba? At ang masakit pa dito, kumakalat pa tong video na ito. Anong pagkain galing po sa inyo? Senator Manny, yung pong pinto ng CIDG ay bukas po para sa inyo. Diba? Tamang kabig lang. Text nyo lang po ako, sasama ko po. Tamang ganun si tamang ganun si PNP, mga kaplastik. Parang galawang MMDA lang na isinilid yung etneb dun sa ilalim ng karton ng opisina niya para isipin ng mga tao walang inabot yung kukumpiskahin sanang lisensya. Inareglo na lang sa pamamagitan ng pangongotong. What the hell, Pilipinas? So hanggang dito na lang ang aking opinion. Medyo gumugulo yung sitwasyon ng Pilipinas. So sana may sagot si Makagago about dito sa mga nakikita sa social media. Kasi alam mo kung bakit. May mga tao na nahahati yung pagtingin sa kanya. Imbis na saluduan siya ng tao, ayun, nahahati na yung pananaw ng tao imbis na si Makagago ng paniwalaan ng mga tao. Nahahati na. Siya na ang So hanggang dito na lang ang aking opinion, and this is me again, Big Sue. Lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga kaplastic? And this is Gambit, Commentary Video, the video live stream. Signing out. Alright. Mga kaplastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga kaplastik.